Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Thea Abdul Karim from Medellin TV News Online. Kasama po natin ang iba't ibang mga Bangsamoro media entities. At sa ngayon ay ating pong makapanayam ang acting market administrator, office of the market administrator under the office of the City Mayor Muhammad Ali Buz Matabala. Walang iba kundi si Sir Salabi ay Makakwa. Okay sir, unang katanungan po namin, ano po yung mga update natin dito sa supermarket since na kayo po ay naupo, marami pong improvement dito sa super. Una, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mula nung maupo ang ating mayor, una, napa-increase natin yung collection po ng ating market. Pangalawa, unti-unti na natin na sasaayos ang ating market. Kung makikita niyo sa baba, hanggang ngayon ongoing yung retrofitting project na ginagawa ng ating city government para maipasok natin yung lahat ng vendor na nasa labas. Dati kasi yung lahat ng vendor na dati nasa loob, na ilabas nasa labas sila due to last na yung pagkasunog nga ng ating market. Kaya napilitan yung administration dati na ilabas sila sa mga kalsada. Pero ngayon, since na meron nang naayos sa loob, pero hindi pa kabuuan, hindi pa lahat, then lahat nung nasasaayos na ng mga stalls ay pinapapasukan na natin, pinapa-occupy na natin sa ating mga vendors. Kaya ngayon nakikita ninyo sa harapan ng ating market administration, malinis na. Dati napakagulo yan dahil nandyan yung ating mga vendors. Ngayon kung makikita ninyo, yung nasa labas mismo, particularly sa may Martinez Street, wala na yung mga vendors na dati naririyan. Ngayon nasa loob na sila. Maayos na ang kanilang kalagayan sa loob. Then, aasahan natin na kung matatapos na lahat yung stores sa loob, 1,542 yung number ng stores natin sa loob. Ang natatapos pa lang is 352. Therefore, yung mga vendors na naririyan is 352 na. Then, meron pang natitira na mga 1,000 plus na kailangan magpapasok natin sila as soon as matapos yung retrofitting na ginagawa ngayon sa loob. Alhamdulillah, malaki po yung pasasalamat ng ating mga kababayan dito dahil kahit pa paano naayos yung kanilang pagtitinda at yung kanilang pagbebenta. So ano naman dito yung mga challenges dito sa panibagong market? Marami po. Marami. Una, yung karamihan sa ating mga vendors is nanibago siyempre. Nanibago sila. Kasi dati sa labas, malalaki daw yung benta nila. Malalaki yung kita nila. Since na nasa labas kasi sila, nandiyan yung mga customer. Hindi na sila nahihirapan ngayon sa alpan. Ang problema ngayon, yung iba daw, konti lang ang kinikita kasi nandiyan sila sa loob. Pero konting tiis lang. Kasi oras na maipasok na natin lahat, yung mga vendors na nakapaligid, babalik din yung kinikita nila dati. Nasabi nila, malaki daw. Yun yung mga challenges. Una, yung kalinisan. Pero ngayon, okay na nag-usap na kami ni Mayor na dadagdagan niya yung mga metroway, yung maglilinis sa ating palengke. So far ngayon, okay man din. Yes sir, si Ted Uyed po ito. Ang katanungan ko po at concern ay kumusta po yung ating timbangan ng bayan? Meron pa po bang natira sa baba? Nandyan po, nandyan. Dalawa yung timbangan ng bayan galing, ibinigay po nung DTI. Nandyan ba? So, then, sa mga, may mga employees natin na nakatoka dyan sa timbangan na yan. Araw-araw sila nagmumonitor kung ayos ba yung mga timbangan na nasa mga ating mga vendors. Alhamdulillah. Sir, maaari po ba malaman namin kung ano-ano po ang mga pinapatupad niyong rules and regulations dito sa Amigo Market? Una, kailangan wala sa labas. Binigyan natin sila. Nakipag-usap tayo kay Mayor, binigyan sila ng oras yung mga ambulant vendors natin na tinatawag. Binigyan natin sila na hanggang 8 o'clock, kailangan wala na sila sa kalsada.
para bigyan naman ng pagkakataon yung mga legitimate vendors natin na nasa loob. Kasi yan yung nagiging problema ng ating market. Yung mga sidewalk vendors natin or yung ambulant vendors natin, minsan nagiging problema ng mga legitimate vendors sa loob. Pero ngayon, medyo nagkasuno na. Kinausap natin yung ating mga vendors na nasa loob na kung maaari bigyan natin ng pagkakataon yung mga kababayan natin na gusto rin maghanap buhay. Subalit walang kakayahan na magbayad ng kanilang mga business permit sa loob. Pero okay naman. So, na nakipag-usap man din yung nasa loob, mga legitimate vendors natin, na pagbigyan na lang yung mga kababayan natin dyan sa labas na hanggang 8 o'clock, kailangan wala na sila. So how about po, follow up po, yung renta po nila, hindi po ba malaki yung renta nila? Napakaliit compared sa mga public market na aming napuntahan. Napakababa nung rate. May specific rate. Yung sa socialized stores natin na sinasabi, yung 1,542 na stores, alam ba ninyo na ang bawat store dyan is 750 lang. O 7 pesos and 50 centavos bawat isang table, araw-araw. Napakaliit. Napakaliit. Sir, Tulong yan ng city government sa kanila. Meron po bang pagbabago ng schedule sa kanila, sir, ngayong papalapit na po ang buwan ng Ramadan? Wala man. The same. Ang oras, nabago lang kasi yung oras dahil sa mga curfew hours natin. May oras na nakasaad sa ating batas na ang pagtitinda, ang pagbubukas ng market ay mula alas 2 ng madaling araw. Magsasara 9 o'clock to 2 o'clock, meaning 2 o'clock pwede na magbukas yung ating palengke. Ngunit sa ngayon, medyo naapektuhan dahil sa curfew hours. Okay, before I forgot, sir, so paano yung paninda po nila, nasa loob lang or dinadala nila araw-araw? Yan ang nagiging problema natin. Supposed to be, nasa batas natin, na ang paninda nila is dadalhin sa bahay pagkatapos. Ang tanging pwede lamang na dadalhin sa ating palengke ay yung mga paninda na pwede nilang ubusin sa isang araw. Ngunit hindi nila nagagawa. Yan ang nagiging problema natin. Minsan, napagsasabihan namin sila na huwag namang gawing bodega ang ating palengke. Kasi usually, yan yung dahilan. Kung may naiiwan dyan, minsan may nawawala, sabi nila. Pero kung susundin lamang nila yung ating batas, ang ating market kasi is covered ng isang ordinance. Opo, covered ng isang ordinance. Lahat po ng palisiya ng isang palengke na roon. Una, yun na, isa. Huwag nila dadalhin yung lahat ng paninda nila dyan sa loob. Ang tanging pwede lamang na dalhin dyan is yung kaya nilang ubusin, itinda within the day. Opo. Okay, sir, in line with the celebration of incoming Holy Month of Ramadan, baka po may mensahe po kayo o mga panawagan sa ating mga kabangsamoro sa inyo pong magandang mega market. Sa mga kababayan namin na nasa mega market, sa mga kapatid naming Bangsamoro, ang sa amin lang is sundin lang yung batas. Batas po, mayroon pong ordinance ang ating palengke na dapat ipatupad. Kailangan po manaig ang batas, manaig po ang kagustuhan ng nakararami. Kaya kung minsan hindi natin napagbibigyan yung ibang mga kahilingan nila. Subalit sa atin, ang hiling lamang po namin is sundin lang yung mga ipinapatupad na batas. Nariyan po ang aming mga kasamahan araw-araw na nag-a-announce sa mga palisiya po ng ating market. Sundin lang po nila, pakinggan lamang po nila. Maraming salamat po. Wala pong anuman, sir, and thank you so much for giving us opportunity, sir. This is Kaya Abdul Karim and Edelason TV News Online. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.